Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and saith unto the disciples, Sit ye here, while I go and pray yonder. And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and very heavy. And saith he unto them, My soul is exceedingly sorrowful, even to death. Tarry ye here, and watch with me. And he went a little further, and fell on his face, and prayed, saying, O my Father, if it is be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. And he cometh unto the disciples, and findeth them asleep, and saith unto Peter, What, could ye not watch with me 1 hour? Watch and pray that ye enter not into temptation, and spirit indeed is willing, but the flesh is weak. He went away again and the second time, and prayed, saying, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done. And he came and found them asleep again, for their eyes were heavy. And he left them and went away again, and prayed the third time, saying the same words. Then come he unto his disciples, and saith unto them, Sleep on now, and take your rest. Behold, the hour is at hand, and the Son of Man is betrayed into the hands of sinners. Rise, let us be going. Behold, he is at hand, and doth betray me. And while he yet spake, lo, Judas, one of the 12 disciples, came with a great multitude, with swords and staves, from the chief priests and elders of the people. Now he that betrayed him gave him a sign, saying, Whomsoever I shall kiss, that same is he, hold him fast. And forthwith he came to Jesus, and said, Hail, Master, and kissed him. And Jesus said unto him, Friend, wherefore art thou come? Then came they and laid hands on Jesus, and took him. And behold, one of them which were with Jesus stretched out his sword, and struck the servant of the high priest, and smote off his ear. And said Jesus unto him, Put up again thy sword into his place, for all they that take the sword shall perish with the sword. Thinkest thou that I cannot now pray to my Father, and he shall presently give me more than 12 legions of angels? But how then shall the scriptures be fulfilled, that thus it must be? In the same hour said Jesus to the multitudes, Are ye come out as against a thief with swords and staves, for to take me? I sat daily with you teaching in the temple, and ye laid no hold on me. But all this was done, and the scriptures of the prophets might be fulfilled. Then all the disciples forsook him and fled. And they that had laid on Jesus led him away to Caiaphas the high priest, where the scribes and the elders were assembled. But Peter followed him afar off unto the high priest's palace, and went in and sat with the servants to see the end. Now the chief priests and the elders and all the council sought false witness against Jesus, to put him to death, but found none. Yet though many false witnesses came, yet found they none. At the last came 2 false witnesses, and said, This fellow said, I am able to destroy the temple of God, and to build it in 3 days. And the high priest arose and said unto him, Answerest thou nothing? That is it which these witnesses against thee. But Jesus held his peace. And the high priest answered and said unto him, I adjure thee by the living God, that thou tell us whether thou be the Christ, the Son of God. Jesus said unto him, Thou hast said. Nevertheless I say unto you, hereafter shall ye see the Son of Man sitting on the right hand of power, and coming in the clouds of heaven. Then the high priest rent his clothes, saying, He hath spoken blasphemy. What further need have of we witnesses? Behold, now ye have heard his blasphemy. What think ye? They answered and said, He is guilty of death.
Then did they spit in his face and buffeted him, and others smote him with the palms of their hand, saying, Prophesy unto you, thou Christ, who is he that smote thee? Now Peter sat without in the palace, and a damsel came unto him, saying, Thou also wast with Jesus of Galilee. But he denied before them, saying, I know not what thou sayest. And when he was gone out into the porch, another maid saw him and said unto them that were there, This fellow was also with Jesus of Nazareth. And again he denied with an oath, I do not know the man. And after a while came unto him, they had stood by, and said to Peter, Surely thou also art one of them, for thy speech betrayed thee. Then began he to curse and to swear, saying, I know not the man, and immediately the cock crew. And Peter remembered the word of Jesus, which said unto him, Before the cock crow, thou shalt deny me thrice. And he went out and wept bitterly. Purihin po ang Panginoon sa pagbasa po ng kanyang salita. Tayo po ay dadako na sa atin pong paghahandog ng ikapo at mga paghahandog. Atin pong tawagin si Brad Kevin para po sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Panalangin ng paghahandog at pasasalamat. Purihin ka, O Panginoon na Diyos ng Israel magpakailan-kailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, at ang pagtatagumpay, at ang karangalan. Sapagkat lahat na nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas na pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nangagmumula sa iyo, at ikaw ang nagpupuno sa lahat. At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan, at nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay napasasalamat sa iyo, at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ba kami na kusang makapaghandog sa ganitong paraan? Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo at ibinabalik lamang namin sa inyo ang ibinigay nyo sa amin. Sapagkat kami ay mga dayuhan at manlalakbay sa harap mo, gaya ng lahat ng aming mga ninuno. Ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal. O Panginoon naming Diyos, lahat ng kasaganaang ito na inihandog namin ay nagmumula sa iyong mga kamay, pagkat lahat ng bagay ay sa inyo. Alam namin, aming Diyos, na inyong sinisiyasat ang puso at nalulugod kayo sa katapatan. Sa katuwiran ng aming mga puso ay kusang loob at walang pag-iimbot na inihandog namin ang lahat ng bagay na ito. At lubos kaming nagagalak sa kusang loob na paghahandog na ito ng inyong mga anak. O Panginoon, Diyos ni na Abraham, Isaac at Israel, ang pagnanasa nawang ito ay panatilihin ninyo sa puso naming lahat at manatili nawa kaming tapat sa inyo. Amen. Hango mula sa unang Kronika, Kabanata 29, talatang 10 hanggang 18. Makakapuno po ang bawat isa. Bago po tayo dumako sa pangangaral ng salita ng Diyos, muli po tayong umawit. Buksan po natin ating mga songbook sa page number 91. Are you washed in the blood?
Song number 91, page 91. Awitan lang po natin ang 1-3-4. Ready, sing. Have you been to Jesus for the cleansing power? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the cleansing blood of the Lamb? Are you garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Second stanza. Are you walking into the Savior's smile? Are you washed in the blood of the Lamb? Do you rest each moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the cleansing blood of the Lamb? Are you garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Last stanza. Laying aside the garments that are stained with sweat, and be washed in the blood of the Lamb. There's a fountain flowing for the soul in clean, only washed in the blood of the Lamb. On the chorus. Are you washed in the blood? Are you washed in the blood of the Lamb? Are your garments spotless in the white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Get white as garments that are white with sin, and you wash in the blood of the Lamb. There's a fountain flowing for the soul unclean. Oh, be washed in the blood of the Lamb. Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are you garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Amen. Niling ko po ang bawat say tumayo po. Tawagin po natin ang ating pastor sa pangangaral po ng salita ng Diyos. Magandang hapon po sa ating lahat. Muli, buksan natin po ang ating mga Bible sa Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2. At basahin po natin ang talatang 15. Ephesians chapter 2, verse 15. Yan po ang ating teksto. Having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself of twain one new man, so making peace. May God bless the reading of His Word. Ang pamagat ng atin pong pag-aaralan ngayong pong hapon ay the relation of the law to the believer. Tayo po'y manalangin, lumulog sa Diyos. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa inawit po namin, Are you washed in the blood? Tunay nga pong kami sumasampalataya na kami naugasan na sa dugo ni Kristo Jesus na aming Panginoon, tagapagligtas na amin pong sinasampalatayanan. Nang amin pong mga balabal ay balabal na maputi, white robes, na nilinis sa dugo ng aming Panginoong Jesus. Napakasaya at napakasarap na gunitain ang kadakilaan na ginawa ng Panginoon Jesus sa krus, na doon nangyarit naganap ang aming katubusan.
Salamat po Diyos. Tunay nga pong napakalaki ng aming utang na loob sa aming Panginoong Sus na hindi ho namin kayang bayaran. Salamat sa kaligtasan. Salamat po sa pagpapatawad nyo sa aming mga kasalanan. Salamat po sa paglilinis nyo sa amin at sa katuwiran, the righteousness ng aming Panginoong Sus na ibinilang niya sa amin. Sana po sa pamamagitan ng paggunitang yan ay kami po ma-challenge, kami po ay magpakatapat sa aming Panginoong Sus, lalo pong magiging mahalaga ang aming Panginoong Sus. Siya po ay magiging makatotohanan sa aming buhay at kami po ay tapat na maglilingkod sa Kanya. Dalangin po namin ito pong aming pag-aaralan. Gabayan niyo po kami, tulungan kami ng Holy Spirit, maintindihan namin ang mahalaga niyong mensahe sa amin. Maliwanagan kaming lahat, maintindihan namin kung ano po ang kalooban nyo sa aming lahat. Lagay nyo lagi sa aming puso ang takot sa inyo at sumunod kami lagi sa inyong mga utos at kalooban. Gawin nyo pong blessing ang mensahe sa lahat ng mga makikinig para sa kapurihan at kalwalatian ng aming Panginoong Sus. Sa banal na pangalan ng Panginoong Kristo, ito po aming dalangin. Amen. Please be seated. Thank you. Kanina, sa ating pong pag-aaral tungkol sa justification and righteousness, ay napag-alaman po natin in our conclusion na walang sino mang mapawawalang sala at magiging matuwid sa pagsunod sa kautusan. Binasa po natin yung Romans 3:28. Basahin natin ulit. Romans 3:28. Binasa din natin Galatians 2:16, chapter 3:11 and 24. At ang sabi po ron sa Romans 3:28, sabi ating Tagalog na Bible. Ayaw. So basahin sa Tagalog Romans 3:28. Yan. Pakinggan nyo sabi, pagkat pinaninindigan namin ang tao ay pinawawalang sala sa pamagitan ng pananampalataya at hindi sa pagsunod sa kautusan. Punta naman tayo sa Galatians 2:16. Galatians 2:16. Pakinggan niyo po ang sabi. 2:16. Alam natin na ang isang tao hindi pinawawalang sala sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananampalataya kay Jesucristo. Kaya tayo man ay naglagak ng ating pananalig kay Kristo Jesus upang tayo'y pawalang sala sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa pagsunod sa kautusan. Pagkat sa pagsunod sa kautusan ay walang sino mang pinawawalang sala. Ganon din sa chapter 3, verse 11. 3:11, sabi po dito, maliwanag na walang sino mang pawawalang sala sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Talon tayo sa verse 24. Kaya nga ang kautusan ang ginawang tagapagturong naghahatid sa atin kay Kristo upang tayo'y mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayong dumating na ang pananampalataya, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Tanong, wala na bang halaga ang kautusan? Kung tayo po ay wala na sa ilalim ng kautusan, ano ibig sabihin niyan? Hindi na tayo susunod sa kautusan. Ano na kaya ang kaugnayan ng kautusan sa buhay ng mga mananampalataya kay Kristo? Ang Ephesians 2:15, babalikan natin. Ephesians 2:15. Ephesians 2:15, sabi po sa Tagalog, ito yung ating teksto Sa pamagitan ng kanyang katawan, inalis niya ang bisa ng kautusan, kalakip na mga batas at mga tuntunin, upang hikain ang isang bagong tao mula sa dalawa para sa kanyang sarili, at sa gayoy maghahari ang kapayapaan. Having abolished in his flesh the enmity, even the law
of commandments contained in ordinances. Tanong, ang talata bang ito ay nagtuturo na na-abolish na ang kautusan? Kung kaya't wala nang kaugnayan ng kautusan sa mga mananampalataya? Kasi ganun po ang magiging matapos mapakinggan, matunghayan natin mensahe kaninang umaga at sa nakalipas pang linggo, aakalain ng karamihan, bali wala na kautusan. Wala nang halagang kautusan kasi wala namang maliligtas sa pagtupad ng kautusan. Kaya ang conclusion nila, bali wala na kautusan. Ano na silbi ng kautusan? Dapat pa ba natin itong sundin o hindi na? Halimbawa, yung 10 Commandments, na-abolish na ho ba yun? Sabi ba sa talatang ito? Sabi ba ni Paul sa kanyang paliwanag, inabolish na ang 10 Commandments? So ang tanong, tungkulin pa ba nating sundin ang kautusan o hindi na? Napakarami po kasi ang mga nagsasabing sila po'y Kristiyano, ang hindi po naiintindihan ang kaugnayan ng kautusan sa buhay ng mga tunay na mga ligtas. Mayroon pong maling paniniwala ang umiiral. Tulad halimbawa, dahil po raw sa wala na raw tayo sa ilalim ng kautusan, nasa ilalim na tayo ng biyaya. Yan. Kaya, sa isang tabi na ang kautusan. Hindi na susundin ang law. Pero, sabi nila, susunod pa rin tayo sa Diyos, ayon sa grace. Yan. But that doesn't make any sense to me. Kung wala na ang kautusan, grace na umiiral, susunod pa rin tayo sa Diyos ayon sa grace. Ano susundin sa Diyos? It doesn't make sense. Nung ako po ay Armenian Baptist pa, pastor na nga ako hindi ko po alam kung anong relationship ng kautusan sa mga mananampalataya. At napakarami din po sa mga professing Christians ang hindi nila alam yan. Ang akala po nila, hindi na mahalaga ang kautusan. Ang akala po nila, hindi na kailangan sundin dahil na-abolish na raw ang kautusan. Dahil meron po nagtuturo na maliligtas ang tao kung susundin ang kautusan, hindi na ho nila alam ang kahalagahan ng kautusan. Kung kahit ang kautusan ay hindi na itinuturo at binabaliwala, natatakot sila doon sa aral na salvation by the works of the law. So meron pong hindi tamang pagkaunawa tungkol dyan. Kung mapapansin nyo sa ating pong pagpapaliwanag, yung mga verses na binasa natin, parang ang sa hindi nakakaunawa at sa hindi nakakaintindi, sa hindi napahayagan, magiging conclusion nga naman hindi na pala dapat sundin ang kautusan. Di ba? Wrong conclusion. Talagang tao talaga, the natural man. Tama sabi ni Paul, the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto them. They cannot understand. Hindi nila naunawaan, hindi nila naintindihan because ang mga bagay ng Espiritu ng Diyos ay spiritually discerned. Naunawaan lamang sa pamagitan ng Espiritu o spiritual na pagtuturo. Ngayon, tunghayan po natin ang pinagbatayan nila ng kanilang mga maling paniniwala. So una sa lahat, tingnan natin ang 3 major expressions of the law para magkaintindihan. Now, kapag sinabi nating the law, ano yung tinutukoy nating the law? Ano yung kautusan? Now, ito po'y salita na kailangan talaga ng maingat na pag-aaral at pagpapaliwanag at pagbibigay kahulugan. Sa New Testament po kasi, there are 3 expressions of the law na ginamit. Number 1, the law of God. Number 2, the law of Moses. And number 3, the law of Christ. Hindi ho sila pare-pareho. They are not synonymous. At kinakailangan ma-distinguish natin between them nang sa ganun po magkaroon tayo ng maliwanag na kaunawaan
sa mga doktrina at maiwasan natin ang maling interpretasyon at paniniwala. Diyan ho kasi nagkamali ang karamihan eh. Hindi po naunawaan yung tatlong pagkakaiba o pagkakaiba ng tatlong yan. Kaya diyan ho lumabas ang sari-saring paniniwala. Una, the law of God. Yan po'y mababasa natin, yung expression na yan. Basahin natin sa Romans chapter 7. I-Englishin natin. Romans chapter 7 verse 22. Nabanggit po yan, the law of God. Sabi ni Paul, for I delight in the law of God. Ayun. After the inward man. New Testament yan, ha? Verse 25. I thank God through Jesus Christ our Lord. So then with the mind, I myself serve the law of God. But with the flesh, the law of sin. Now, ano ibig sabihin ng the law of God? The law of God expresses the mind of God, the Creator. At ang kautusan ng Diyos is binding. Listen, binding upon all rational creatures. Lahat ng tao, ano man ang lahi, ano mang lipi, ay saklaw ng kautusan ng Diyos. Lahat ng nilikha ng Diyos na tao, rational creatures. Kasi mga animals, may buhay nga yan, pero irrational creatures ang tawag po dyan. Lahat ng rational creatures, ibig sabihin mga tao, saklaw ng kautusan ng Diyos. Walang exempted. Hindi lang mga Hudyo, hindi lang mga Hentil, kundi lahat, Hudyo man o Hentil. Kapag ka tumingin ka sa law of God, dyan po ipinahayag ng Diyos yung kanyang unchanging moral standard para ma-regulate yung pamumuhay at conduct ng lahat ng mga tao. Sa kautusan ng Diyos, sinabi niya kung ano ang gusto niya. Sinabi niya kung ano po ang dapat gawin ng tao at kung ano hindi dapat gawin. Sa kautusan ng Diyos, ipinahayag ng Diyos ang kanyang kalooban na dapat ibigay at sundin ng tao. So, ang law of God ay maaaring tumukoy sa lahat ng mga inahayag na kalooban ng Diyos. In other words, pinahayag ng Diyos kung anong kanyang kalooban sa kanyang kautusan. Para malaman ng tao kung ano ang kagustuhan ng Diyos, punta siya sa the law of God. But in the majority, marami yan utos ng Diyos but in the majority sa mga kautusan ng Diyos, ito po ay may kinalaman sa Ten Commandments. Yan. And it is in this restricted sense, we use the term, the Ten Commandments. Kaya yung Ten Commandments, that is the expression of God's unchanging moral standard. Ten Commandments. And this law ay ikinintal ng Diyos sa man's moral nature from the beginning. Nung nilikha ng Diyos ang tao, inilagay niya na yan sa moral nature ng tao. At kahit na ang tao nalaglag sa kasalanan, ay pinakikita pa rin niya sa kanyang mga gawa na ito'y nakasulat sa kanyang puso. Kaya makikita nyo kahit na yung Ten Commandments ay akala natin sa mga Hudyo lang binigay ng Diyos yan no? Pero nung panahon ang tao pagka pumapatay natatakot siya na para bagang sa ginawa niya may mali. Yan. Yun kasi yun yung moral law ng Diyos na naka-impressed, implanted in His heart. You see? Now, itong pong kautusang ito ay hindi po yan abolished. It has never been repealed. And in the very nature of the things, it cannot be repealed. Hindi pwede abolish yun ng Diyos. Moral law ng Diyos yun Diyan niya ay pinahayag ang kanyang moral standard na dapat sundin ng lahat ng mga tao. Manta kami, abolish niya yan. Di gulo. Mangyari niya, magkakanya-kanya mga tao. Diba? Kaya hindi po yan inabolish. And in the very nature of things, it cannot be abolished. Sapagkat kung yan ay abrogate, kung yan ay abolish ng Diyos, yung kanyang moral law, ay
Ang mangyari, ang buong sangkatauhan, the whole universe, will plunge into anarchy. Ano yung anarchy? Anarkiya, kanya-kanya na lang tayo. At gagawin ng tao every imagination of his evil heart. At yan mismo ang ginawa ng mga tao sa panahon ni Noah. Binaliwala nila ang moral law ng Diyos. Genesis chapter 6. Tingnan po natin. Genesis chapter 6. Sabi po dito, kita nyo ginawa ng mga tao ng panahon ni Noah. 6:5. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Tanong, paano nasabing wicked ang tao nung panahon? Paano sinasabing na lahat ng ginagawa ng kata ng isip ng tayo puro kasamaan? Ano basis? Eh di yung law. Tama? I do believe, pinahayag ng Diyos ang kanyang gusto at kaisipan. During the primitive time, wala pa yung law ni Moses. Sinabi na ng Diyos, hindi pwedeng hindi. Kung anong gusto niya sa lahat ng kanyang mga nilikha. Tama? Agree kayo? Dahil kung hindi, mga tao, mamumuhay ng kanya-kanya. Hindi nila alam, ano ba yung gagawin natin? Ano ba yung tama? Ano ba yung mali? Ano yung manghuhula? Diba? Kaya nga ginudge ng Diyos ang sangkatauhan Kasi mali ginagawa nila Hindi ayon sa revealed will ng Diyos. See? Yan ang moral law. So, obedience to the law of God is man's first duty. I repeat, obedience to the law of God, yan po ang unang katungkulan ng tao. Ecclesiastes chapter 12. Basa. Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Kaya may utos na ganito. Kaya ang tao responsible, kaya ang tao pananagutin ng Diyos. Hudyo man o hindi, sino ka man. Ano man kulay ng balat mo, ano man ang lingwahe mo. Kasi ito sabi ho, 12:13 ng Ecclesiastes, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Pangalawa, kapag tayo pumunta sa pangalawa, yan po ang dahilan kung bakit ang unang reklamo o unang complaint ng Panginoon laban sa Israel, nung sila po'y umalis, lumabas mula sa Egypt. Sabi ng Panginoon, Exodus 16 pa lang yan Exodus 16:27. Yung law na ibinigay, Exodus 20, yung 10 Commandments. So Exodus 16 pa lang, meron nang sinabi ang Panginoon. Sa verse 27, sabi niya, how long refuse you to keep my commandments and my laws? Oh, meron na palang commandments. Meron na palang laws. Ayun, kung babasahin niyo chapter 20, doon pa lang lumabas yung 10 Commandments. Actually, yung Sabat nga bago pa yung Exodus 20, di ba? Ipangilin yung Sabat. Nangingili na sila ng Sabat sa Exodus 16 Paano na nalaman yun na may Sabat? Kaya mali yung mga nagtuturo na yung Sabat daw sa Exodus 20 lang o para lang daw yan sa Israel. Wrong. Sa creation pa lang, after ng creation, may Sabat na. Ang tanong, dapat pa bang ipangilin ang Sabat? Kasama ba sa inabolish ng Panginoon yung Sabat? That is the question. Kung ang 10 Commandments ay moral law ng Diyos, kasama ho doon ang Sabat. Pang-apat yata. Tingnan natin, Exodus 20.
Exodus 20. Gusto kong mag-isip ho kayo mga kapatid Mag-isip tayo. Alamin natin ang katotohanan. Exodus chapter 20. And God spoke all these words, saying, I am the Lord thy God, who have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Now let's jump to verse 8. Remember the Sabbath day to keep it holy. How can they remember something na hindi pa nag-exist at ngayon pa lang i-institute? Kung wala pang Sabat, ngayon pa lang i-introduce ng Diyos ang Sabat, bakit sinabing, remember the Sabat? So, ano ibig sabihin niyan? May Sabat na. Bakit si si Abel, naghandog ng hayop? Saan niya nakuha yun? Sino nag-utos sa kanya maghandog siya ng hayop? Bakit nung si Noah, after the flood, gumawa ng dambana, naghandog ng hayop? Saan nila natutunan yun? Wala pa si Moses. Hindi pa ini-institute sa Israel yung animal sacrifices. Okay? Bakit si Abraham nag-tithe? Bakit si Jacob, nangako siya, magta-tithe siya? Saan nila natutunan yung tithing? Kay Moses? Wala pa si Moses. Pero may tithing na. Yun po yung sinasabi natin mga kapatid. Yung mga bagay na, mga primitive laws ng Diyos. Expression of God's mind. Kabilang yan sa the law of God. Hindi man sinabi sa Bible, walang specific na direct verses na nagsa, itong utos ng Diyos, ito. Pero ginagawa nila Ba't nila ginagawa yun? Di maliwanag, utos ng Diyos yun. Di man pwedeng hayaan ng Diyos sa mga tao sa panahon ni Adam hanggang kay Moses na kanya-kanya sila na gagawa kung anong gusto silang gawin. Siyempre, nagpahayag ang Diyos dyan ng kanyang law. You see? Yan ang dahilan mga kapatid kung bakit ang first statutes ng Diyos na ibinigay sa Israel ay ang Ten Commandments. Meaning the moral law of God. And this is why yung unang pagtuturo ni Jesus Christ recorded in the New Testament ay sinabi niya, huwag niyong isipin na ako'y naparito to destroy the law, kundi to fulfill it. Naparito ako hindi para sirain ang kautusan, kundi tuparin. Kaya bakit niya i-abolish? Mali yung mga nagtuturo, inabolish daw ng Diyos, ni Jesus Christ yung law. Hindi ho. And then, pinaliwanag niya, in-expound niya yung moral law sa Beatitudes. See? At yan din ang dahilan kung bakit in the first of the epistles, yung book of Romans, itinuro po ng Holy Spirit ng mahaba yung relation ng law sa mga makasalanan at sa mga mananampalataya. Kaya nga pinag-aralan natin mga kapatid, kahit pahapyaw lang po na may connection po ito sa kaligtasan at sa mga susunod pang pamumuhay ng mga ligtas. And that is the reason why in Romans chapter 7, sinabi ni Paul, I delight in the law of God. With my mind, I serve the law of God, referring to God's moral law. Yan. Yan ang dahilan mga kapatid, kung bakit ang mga makasalanan hahatulan ayon sa law, ganun din po ang mga banal. They will be judged by this law. Second, the law of Moses. Punta tayo sa John chapter 7 verse 23. John chapter 7 verse 23. So, matapos natin to hahaba na naman tayo, tapos magpa-part 2 na naman tayo. Niwasan ko po yun pero wala tayong magagawa. Kung kasama yan sa ating pagpaliwanag, sige, pagtiyagaan po natin. Bear with me, be patient, pag-aralan po natin yan. Utay-utay, unti-unti. John chapter 7 verse 23. 7:23.
If a man on the Sabbath day receives circumcision, that the law of Moses, there you are, should not be broken, are ye angry with me because I have made a man entirely well on the Sabbath day? Punta naman tayo sa Acts. Kaya wala na si Jesus Christ dito, Holy Spirit na. Sa Acts 13:39. In Acts 13:39, ito po ating mababasa. Listen. And by him all that believe are justified from all things from which you could not be justified by the law of Moses. Chapter 15, verse 5. Chapter 15, verse 5. But there rose up certain of the sect of the Pharisees who believed, saying that it was needful to circumcise them and to command them to keep the law of Moses. So yung utos palang pagtutuli, saklaw at nasa ilalim ng tinatawag na the law of Moses o yung Mosaic law. Sa mga tuwid, ano po ang law of Moses? Ang law of Moses, yan po yung kabuang sistema ng legislation, judicial and ceremonial na ibinigay po ng Panginoong Diyos sa Israel during the time na sila po'y nandoon sa ilang. Listen, ito pong law of Moses ay binding sa lahat lang ho ng mga Israelita. Hindi po ito binding sa bawat tao, kundi ito po binding sa mga Israelita. And the law has not been repealed. May mga batas ang Diyos para sa Israel na kailangan nilang gawin magpakailanman. Isang halimbawa dyan, yung Sabat. So, in-incorporate yung law of God doon sa law ni Moses. Na para pakita natin na yung law of Moses is not binding sa mga Gentiles, yan po'y maliwanag dito sa binasa natin sa Acts chapter 15, yung pagtutuli. Hindi po kasali mga hintil dyan. Ang ordinansa ng pagtutuli sa mga Hudyo lang yan. Pero may mga Hudyo noong time na yun, pinipilit nila na itong mga Gentiles na nako-convert, magpatuli din. Kaya nagkagulo. Yan ang konteksto niyan. O kayo, kaisa na namin kayo. Kayo mga hintil, dapat makisa na kayo ng todo. Magpatuli din kayo. Sumunod din kayo sa mga kautusan ni Moses para kumpleto. Doon nagkaroon ng debate. Yan. Maliwanag po yan. So may mga kautusan kay Moses na hindi ho tayo saklaw. Pangatlo, the law of Christ. The law of Christ is God's moral law, but this time in the hands of Jesus Christ. Ito po yung kautusan na si Jesus Christ nagpailalim. Basahin natin ang 1 Corinthians chapter 9 verse 21. 1 Corinthians chapter 9 verse 21. 1 Corinthians 9:21. To them that are without law, mga Gentiles. Yung law ni wala naman silang law ni Moses, hindi naman sa kanila binigay yan eh. Alright? As without law, being not without law to God. But, bagamat wala ang law ni Moses sa kanila, sila po ay may law of God. But under the law to Christ, that I might gain them that are without law. It is the law which was in his heart. It is the law which he came, Jesus Christ came to fulfill. Matthew 5:17. So the law of God is now termed the law of Christ na may kaugnayan sa mga mananampalataya. Lahat ng mga mananampalataya na tinubos ni Kristo ay nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Hindi po totoo na pinalaya na tayo mula sa kautusan. Lalo na sa kautusan ni Kristo. Bilang mga nilikha, tayo po ay nasasaklawan
tayo po ay under bonds na maglingkod sa kautusan ng Diyos. Ulitin ko, bilang mga nilalang, ligtas man o hindi, sila ay nasa ilalim ng katungkulang maglingkod sa kautusan ng Diyos. Bilang mga makasalanang tinubos ni Kristo, sila po'y mga alipin ni Kristo. Alipin po ni Kristo. And as such, we are under the bonds. We are under the bonds to serve the Lord Jesus Christ. Huwag isipin inuman, malaya na siya sa kautusan. Kumo hindi siya tinubos, hindi siya naligtas ayon sa pagsunod sa kautusan. Mali. Pinalaya ka sa ilalim ng sumpa ng kautusan, pero hindi ka pinalaya mula sa utos ng kautusan. Christ redeemed us from the curse of the law, but not by the command, but not in the command of it. From the curse of the law, tinubos tayo, pero hindi sa tungkuling sundin ang kautusan. Kaya ikaw at ako, bilang mga tinubos ni Kristo, ngayon, ang kautusan nasa kamay na ng nagtubo sa atin, pasaklaw tayo sa Kanya. Mas lalo nga tayong susunod sa Kanya. Lalo na under tayo ng grace, may grace na ang Panginoon, ay di mas lalo tayong susunod. May biyaya na eh. Bibigyan ka na ngayon ng Diyos ng enforcement o reinforcement, ability, grace. Tapos lalo tayong hindi susunod. Ay, pambihira. Anong klase yan? Wala na raw kautusan. Yan din na-abolish na. Hindi na yan dapat sundin. Hindi na tayo pailalim dyan. Ito mga turo niya. Mga kapatid, bago yan. Ito pong relation between these two appellations, no, the law of God and the law of Christ, maliwanag po yan na itinuro ni Paul sa 1 Corinthians 9:21, kung saan ipinahayag po ni Apostle Paul na hindi po siya'y walang kautusan ng Diyos. Hindi po. Hindi po sinabi ni Paul na he was not without law to God, sapagkat siya po ay under the law of Christ. At ang kahulugan nito ay napakasimple. Bilang tayong mga lilikha, sabi ni Pablo, nasa ilalim tayo ng moral law ng Diyos, moral law ng Creator, kung kaya tayo po bilang mga nilikha, susunod po tayo sa ating manlilikha. Pero bilang mga tinubos ni Kristo, susunod tayo sa Kanyang kautusan. E di dalawa na. Yung responsibilidad. Susunod sa Diyos bilang ating manlilikha, paiilalim tayo sa law of God, at susunod naman tayo kay Kristo, paiilalim tayo sa Kanya bilang ating tagapagligtas at Panginoon. E di lalong dumoble. Nakita nyo? Sa pamagitan ng katubusang ginawa ni Kristo sa atin, siya po, therefore, tayo po, therefore, ay under the law of Christ. Sa makatuwid, the law of Christ is just the moral law of God now in the hands of the mediator and redeemer. Napaka-importante po mga kapatid na malaman po natin at maunawaan po natin ang mga distinctions nito. At ipakikita ko po sa inyo kung bakit. Kasi nagbubunga po ito ng mga maling katuruan eh. Now, meron po dalawang klaseng paniniwala with regards to the law. Doon po sa tanong na anong kaugnayan ng kautusan sa mga banal? Tatlo pong kasagutan ang maaari po nating ibigay. Una, na ang mga makasalanan ay pwedeng maging mga banal, na ang mga makasalanan ay pwedeng maligtas sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. Pangalawang sagot, na ang kautusan, yan po ang panuntunan ng pamumuhay ng mga mananampalataya. At ang ikatlong sagot, na ang kautusan ay walang kinalaman whatsoever sa mga mananampalataya,
ngayon. Sapagkat ang sabi daw po, wala na raw tayo sa ilalim ng kautusan at ang kautusan inabolish na raw po ni Jesus Christ. Doon po sa unang sagot ay nagtuturo na ang kautusan defines what God requires from man. Kung kaya't kinakailangan sundin ng tao ang kautusang ito nang sa ganun siya ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. Yun po yung sagot doon sa tanong na kailangan sundin yung kautusan para siya maligtas, para siya tanggapin ng Diyos. Doon naman sa ikalawang tanong at sagot ay nagtuturo na ang kautusan ay nagpapakita yung standard ng ating conduct. Yan. Bagamat yung Old Testament, mga kapatid, yung standard receives amplification in the New Testament, pero po hindi po na-set aside yung Old Testament in the New Testament. Nagkaroon lang ng amplification. The law of God in the Old Testament. Alright. Now, the third answer ay nagtuturo na ang kautusan ay isang pamatok ng pagkaalipin. Mabigat para sa mga mananampalataya. Kaya nangyari, si Kristo ang naging katapusan. Di ba nabasa natin yan sa Romans 10? Christ is the end of the law. Kaya ang turo nila, hindi na obligado ang mga Kristiyano na sumunod sa kautusan. Sa unang sagot, that is legalism. Pure and simple. Salvation by works. Sa ikalawang sagot, ito'y tumutukoy sa ating Christian liberty. Sa ikatlong sagot, that is antinomianism. Wala nang kautusan. Hindi na dapat susundin ang kautusan. Dahil nasa ilalim daw tayo ng biyaya. So yan ho. Saan tayo dyan? Hindi tayo na niniwala dun sa una. Pinaliwanag na natin yan sa mga nakaraan nating pagtuturo na ang tao ay mapawawalang sala at magiging matuwid hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Hindi po salvation by works, kundi salvation by grace through faith in Christ Jesus. Hindi rin tayo naniniwala na wala na ho ang kautusan. Na wala na ho tayo sa ilalim ng kautusan in a sense na wala na tayong kautusang susundin. Wrong. Yung sinasabi hong wala na tayo sa ilalim ng kautusan, ibig sabihin ho niyan, wala na tayo sa ilalim ng sumpa ng kautusan. At ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng pagtupad o pagsunod sa kautusan. Kasi tinupad na nga ni Kristo yan eh. Pero hindi nangangahulugan, wala ng kautusan. Meron tinatag na law of Christ, susunod ho tayo doon. May mga verses na gusto ko sanang isa-isahin sana natin to eh. Kaya lang, maubos tayo ng oras. Na may maling paliwanag. Katulad niyan, itong Ephesians chapter 2:15. Yan. Unahin na natin itong Ephesians 2:15. Siguro mga isa o dalawa lang ang titingnan natin. Ephesians 2:15. Paliwanag natin kung ano ibig sabihin ito. Having abolished in his flesh the enmity. Now, does this verse teach na inabolish ni Jesus Christ yung law? Kasi sabi rito eh, even the law. Nung siya'y namatay sa krus, question, what law? The law of God? The law of Moses? Or the law of Christ? Kaya napaka-importante ng distinction na yan eh. Kaya nga inisa-isa natin eh. Dahil magkakaiba ho yun. Hindi po one and the same ho yun. Hindi po synonymous yun. So ano tong law na inabolish niya sa kanyang katawan? At sabi dyan yung enmity. Ano yung enmity? The enmity between Jews and the Gentiles. And what is the enmity between the Jews and the Gentiles? Ayan ang sagot. Even the law
of commandments contained in ordinances. Yon. Meaning, the ceremonial law. Meaning, yung temple worship. Kasi pagdating sa temple worship at lahat ng may kaugnayan doon, Hudyo lang ho nakakagawa noon. Bawal ang mga hentil. Tingnan sa Old Testament, tanong ko, paano ma-atone ang kasalanan ng isang Israelita? Paano mapapatawad ang kasalanan ng isang Israelita na nagkasala laban sa Diyos? Sagot, sa pamagitan ng animal sacrifice. Magdadala siya ng hayop, pupunta sa templo, ibibigay niya sa priest. Hindi pwedeng maghandog na walang priest. You see, siya ang tagapamagitan eh. Siya ang gagawa nun sa loob. At yung Israelita, hindi pwedeng pumasok doon sa loob. Bawal yun. Mga priest lang papasok doon. Kaya ang priest, larawan ni Jesus Christ. Yan. Lalapit muna kay Jesus Christ para makalapit sa Diyos. So maghandog, papatayin, mabubusan dugo. Yun po yung sinasabi sa Hebrews 9:22, without shedding of blood, there can be no remission of sin. Yan. So, solve na, no? Pagka ang isang Israelita nagkasala, naghahandog. Tanong, paano ang hintil? Paano kung ang hintil naman ang nagkasala during the Old Testament? Saan siya maghahandog? Asan temple niya? Wala silang temple. Wala siyang priest. At hindi niya alam ang animal sacrifice kasi hindi naman itinuro yan sa mga hentil. Hudyo lang ho, mga Israelita lang ho nakakalam nun. So, paano mapapatawad ang isang hintil sa kanyang mga kasalanan? Eh, di wala. You see? Ngayon, nung dumating si Jesus Christ, yung enmity na yan between Jews and Gentiles, inabolish niya. Ibig sabihin ng kapatawaran ng kasalanan ay pwede na para sa lahat, hindi lang para sa mga Hudyo. Sapagkat namatay si Kristo para sa kaligtasan, hindi lamang ho ng mga Hudyo, kundi pati rin ng mga hintil na mga sasampalataya sa Kanya. Yan ang inabolish ni Jesus Christ, yung enmity. Kaya sabi ni Paul, there is now no difference. Difference of what? Difference between Jew and Gentile. All can come to the Savior, Jesus Christ. Kaya nga nung nangaral si Peter sa bahay ni Cornelius, naintindihan ni Peter na ang Diyos ay hindi na nagtatangi. Walang tinatangi, pati hentil ay maliligtas. Yan. Hindi na kailangan mag-animal sacrifice ng mga hentil kasi may nag-sacrifice na. Sino? Jesus Christ. Kaya yung animal sacrifices, yun po yung ordinance. Yun po yung law contained in ordinances. Hindi na kailangan mag-animal sacrifice. Dahil si Jesus Christ ng ultimate sacrifice. At ginawa niya yan once and for all. Basahin yung Hebrews. Book of Hebrews, chapter 7, chapter 5, 6, 7, 8. Yan na yun. Hanggang chapter 11, chapter 10, chapter 10. Pinaliwanag po yan ni Paul. Dumating na yung supreme sacrifice, si Jesus Christ. Kaya yung temple, giniba na Kaya nga sabi ng Panginoon doon sa Samaritan woman sa John chapter 4, darating yung panahon, hindi na kayo pupunta rito. At dito kayo sasamba. Kaya kahit nasa Pilipinas kayo, pwede na rin kayo sumamba. Kaya giniba yung temple, pinag-iba ng Panginoon yun Kasi wala na ho yung enmity between the Jews and the Gentiles. Unahan niyo po mga kapatid? Yan. Dati, ganito pong kalalagay ng mga Gentiles. Tingnan po natin ang context ng chapter 2, verse 12. That at the time, ye were, ito pinaalalahanan ni Paul, itong mga Ephesian believers, ye were without Christ. During the time na ang salvation nasa mga Hudyo lang, nasa mga Hudyo pa lang.
Ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise. Di kayo kasama dyan. Having no hope, and without God and the world. Kaya paano ho naliligtas sa mga hinti sa Old Testament? Wala. See? Kaya hindi ho totoo na namatay si Kristo para tubusin lahat ng tao. Kung kasama ang mga hentil, bakit sa Old Testament hindi sila kasama sa animal sacrifice? Ba't wala silang temple, wala rin silang priest? At kung sakaling maghahandog sila ng animal sacrifice, naintindi nila, nalaman nila yun, nakabalita sila, hindi nila pwede handog yun kahit saan. Kung saan-saan. Pupunta sila doon sa lugar na pinili ng Diyos na doon gagawin. Kailangan doon sa tabernacle o kaya temple. Nasaan yun? Jerusalem. Hindi pwede ang sang hentil doon basta lang maghahandog, papatay ng tupa, kambing, maghahandog siya kung saan-saan. Hindi pwede yun. Kaya nung time na yon, ang kaligtasan sa mga hintil, blackout. Wala silang pag-asa. Ayan having no hope. Pero nung dumating si Jesus Christ, ayun, nagkaroon ng hope. Sabi diyan, verse 13, but now in Christ Jesus, you who once were far off are made near by the blood of Christ. You see? Kaya yung ina-abolish ni Jesus Christ ay yung law of commandments contained in ordinances. Yan. Sa mga Ephesian believers. Hindi naman kasi sila mga Hudyo Kaya anong kinalaman nila dyan? Ngayon, may mga Hudyo na na-convert. Yun po yung mga tinatawag na Judaizers na masyado pa rin ang kapit nila sa law ni Moses. Kaya hinihikayat nila mga Gentile believers na sumunod din sa law ni Moses. Unawan po natin, mga kapatid. Yan. Colossians chapter 2, verse 14. Another verse. Colossians 2:14. Blotting out the handwriting of ordinances. Take note, puro yang salitang ordinances that was against us, meaning the Jews, Jewish believers, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross, and having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them. Kaya ang result, let no man therefore judge you in food, or in drink, or in respect of a feast day, or of the new moon, or of a Sabbath, the Sabbath days, plural, Sabbath days, which are a shadow of things to come. Anino lang po yan, kasi dumating na yung nire-represent o sinisimbolize ng anino na walang iba, kundi si Jesus Christ. But the body is of Christ. Now, dito po, it is assumed, pinagpapalagay na yung handwriting of ordinances ay tumutukoy sa Ten Commandments. And that which was contrary to us, na tumutukoy sa mga Kristiyano. Hindi po yun ang sinasabi mo dito, mga kapatid. Now, sabi po sa verse 13, kayo mga Gentiles, napatay na in your sins and the uncircumcision of your flesh. Kasi nga mga Gentiles, uncircumcised, sabi ni Paul, hath he quickened together, meaning both Jews and Gentiles, with him, meaning Christ, having forgiven you all trespasses. And now, verse 14, blotting out the handwriting of the ordinances that was against us, Jews, contrary to us, Jews, and took it out of the way, nailing it to his cross. The same explanation sa Ephesians 2:15. Parehas lang. Romans chapter 6. Sige, sama na natin. Sandaling paliwanag. Romans chapter 6:14. Romans 6:14 at 15. And then, punta na tayo sa application. Ito importante, yung application nito Romans 6:14.
For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Take note niyan ha. And ye are not under the law, but under grace. 15. What then? Shall we sin because we are not under the law, but under grace? God forbid. You see, ang dakilang tema ng Romans, mga kapatid, is the righteousness of God. At yung pangangailangan ng tao sa righteousness of God. At paano ito makakamta ng isang believer. Now, the ground of justification, ang pinag-uusapan, law or grace. Paano mapawawalang sala? Paano magiging matuwid? Sa pamagitan ng law o sa pamagitan ng grace? Ngayon, in contrast between law and grace, bilang principles of two methods of justification, the one is false. Man's way. The way of man's religion. And the other is true, God's way. And I already explained that to you, mga kapatid. Yung isa, gawa ng tao. Yung isa, gawa ng Diyos. Yung isa, pamamaraan ng tao. Yung isa, pamamaraan ng Diyos. So pag sinabing not under the law, meaning the law of works. Salvation cannot be achieved through the law of works, but under the grace of God. That is the law of faith. Yan. Pag sinabing not under the law, hindi ibig sabihin, wala na tayo sa ilalim ng obligasyon na sundin ang mga alituntunin at kautusan ng moral law. Kundi ang sinasabi po ni Pablo na ang pagsunod sa kautusan, hindi po yan ang paraan para sa tao ay maligtas. Pero wala akong sinasabi si Pablo na baliwalay na ang kautusan. Now, kung totoo na walang law dahil inabolish na, di lawlessness na ang iiral. And that is the rule of anarchy. So anong relasyon ng law sa mga mananampalataya? Lalo na yung law of God at saka law of Christ. Yan. Tayo po ay nasasakop ng kaharian ng Diyos. Tama? Lahat ba tayo nakapasok na sa kaharian ng Diyos? Sino rito hindi pa sigurado? Nasa kaharian na kaya ako ng Diyos? Sigurado kaya? Paano ba makakapasok sa kaharian ng Diyos? Di ba kapanganakan muli? Maliban ng sa tayo panganak sa tubig at espiritu, hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos, di ba? So, kung ikaw ay talagang nakaranas na ng kapanganakang muli, edi nasa kaharian ka na ng Diyos. At ang kaharian ng Diyos ay kaharian ng katwiran. At tandaan nyo, kaharian niya ng Diyos. Kaharian po yan ni Jesus Christ. Sa kingdom ng Diyos ay may hari. At ang hari ay si Jesus Christ. At bilang hari, nagro-rule siya sa pamamagitan ng kanyang law. Lahat ng kanyang nasasakupan ay under the rule of His law. Jesus Christ is our lawgiver. Paul said, we are under the law of Christ. At hindi ko lubos maisip ang isang kingdom na walang law na nag-i-exist. Anong gagawin ng mga nasasakupan, yung mga subjects? Ano, kanya-kanya na naman. Anarkiya, katulad sa panahon ni Noah. Gagawin yung every imagination or the thoughts of his heart, evil heart continually. Wickedness ang gagawin. Kung talagang ikaw ay kaanib, nasasakupan ng kaharian ni Kristo, susundin mo ang hari mo. Susunod ka sa mga utos niya. Maliban na lang kung hindi ka talaga kabilang sa kaharian ni Kristo. Yan ang mga hindi susunod. Yun po yung mga anak ng pagsuway. Punta tayo Romans chapter 7. Nakakaisang oras na ako.
Romans chapter 7, verse 12. Sige lang. Konti pa, mga kapatid. Romans chapter 7. Di ba sabi ni Paul? Sabi ni Paul, tingnan nyo ang trato ni Paul sa law. Sang-ayon si Paul sa verse 12, na ang law is holy. And the commandment, holy. And just. And good. Walang problema sa law. Matuwid nga yan eh. The law is the, pag tinignan mo ang law, the law, yung law of God, makikita mo yung reflection ng character o attribute ng Diyos, that He is holy. Na ang Diyos ay good, na ang Diyos ay just. The law is the reflection of God's attributes. Sang-ayon si Paul na ang law ay good, holy, and just, and good. At sinabi rin ni Paul that the law is spiritual. Look at verse 14. For we know that the law is spiritual, but I am carnal, meaning in sin. Nandun yung old nature, old sinful nature, the Adamic nature, the old man, sold under sin. You see? Pag tumitingin si Paul sa law, nakikita niyo yung kagandahan ng law, the holiness of the law, and at the same time, nakikita niya yung kanyang karumihan. Dapat dalawa effect eh. Two-way ang effect. Makita mo yung glory ng law, the holiness, yung kabanalan ng kautusan, at makita mo naman yung karumihan mo. Para yung taong humaharap sa sinag ng araw. Ganda ng kalwalati ng sinag ng araw. Hindi siya makatingin, hindi siya makatitig. Pero pag tumingin siya sa ibaba, makita niya yung kanyang itim na anino. See? Kaya yung mga taong bulag, akala nila, maliligtas sila sa pagsunod sa kautusan eh. Bulag sila eh, akala nila, kaya nilang sundin kautusan eh. Dapat ang maging epekto sa kanila ng kautusan, makita nila yung kanilang kasamaan. Yung exceeding sinfulness ng kanilang kasalanan. Yan ang dahilan kung bakit ibinigay ang law. Para makita ho natin na tayo po ay hindi tagatupad ng kautusan, kundi tagasalangsang ng kautusan. We are guilty sinners. Sa verse 19, sabi ni Paul, the law is good for the good that I would. Gusto niya lang sundin. Kaya lang, I do not. But the evil which I would not, that I do. So, katibayan lang to na talaga si Paul ay converted na. Meron na siyang new nature in Christ. Kasi may desire na siya na sundin yung good, which is the law. Kaya lang, dahil nga nasa laman pa siya, may sinful nature, hindi niya magawa. May kalaban. May kumukontra eh. Kaya nainis si Pablo eh. Gusto niyang sumunod sa law. Kasi good. So nandun yung flesh. Nasabi niya dito sa verse 18, for I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. For to will is present with me. What is that will? To obey the law. To serve the law of God. But how to perform that which is good, I find not. Why? Because sabi niya, sin dwelleth in me, in verse 17. Now then, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. The flesh. See? And then in verse 22, he said, I delight in the law of God after the inward man. After the new nature. You see, ang taong na-save, napanganak na muli, meron siyang new nature at ang desire lagi ng new nature is to serve the law of God, to have delight in the law of God. Verse 22, for I delight in the law of God after the inward man. Verse 25, I thank God through Jesus Christ our Lord. So then with the mind, I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. Ang tunay na Kristiyano, listen, ang tunay na Kristiyano na nakaranas ng regeneration
ay umiibig siya at nasisiyahan sa kautusan ng Diyos. Yan palagi kong sinasabi yan sa mga pangangaral ko, mga kapatid. Tulad ni ni King David, ang sabi niya, "Oh, how I love your law. It is my meditation day and night." Anong description niya sa isang blessed man? Sabi ni Paul sa Psalm 1, "Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor sitteth in the seat of the scornful." Nakalimutan ko na. Nablangko na ako. Psalm 1. Sorry po. "Blessed is the man who walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sit in the seat of the scornful, but his delight," look at verse 2. "His delight is in the law of the Lord, and in his law he doth meditate day and night." The blessed man is the righteous man. Opposite ng unrighteous. Ang kabaliktaran ng righteous man is the ungodly. The ungodly are not so. Sabi ho dyan sa verse 4, "The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away." Baliktad. Kung ano ang kinagigiliwan ng righteous, siya namang kinaayawan ng ungodly. Yung hindi kinagigiliwan at kinaayawan ng godly, siya namang gustong-gusto ng ungodly. Anong kinagigiliwan ng righteous man, ng godly? The law of the Lord. How about you? How about you? Asan ang proof na ikay nasisiyan sa kautusan ng Diyos? Pinagbubulay-bulay mo ba araw at gabi? O tinatamad ka? Wala kang amor, wala kang damdamin. Questionin mo sarili mo. Totoo ka kayang naipanganak na muli? Totoo na kayang binago ng Panginoon yung puso? O baka akala mo lang? Kaya ang totoong na-regenerate, mga kapatid, umiibig siya sa kautusan at gusto niya sundin ang kautusan. At ang kautusan ng Diyos ay hindi mabigat sa kanya. Yan ang isang tunay na Kristiyano. Basahin natin ang 1 John chapter 5, kung di ako nagkakamali. Chapter 5. Verse 3. "For this is the love of God, and that we keep His commandments." Kung totoo kang inibig ng Diyos, kasama ka sa inibig ng Diyos, kasama ka sa John 3:16, dapat you keep His commandments. And His commandments are not burdensome. Tagalog, hindi mabigat. Mabigat ba para sa atin ang kautusan ng Diyos? Naobligahan mo ba tayo na sumunod? Ang alam ko sa isang totoong Kristiyano, ang mabigat sa kanya ay yung hindi niya nasusunod ang kautusan. Doon siya bigat na bigat. Baliktad. Gusto niya sundin, katulad ni Paul, "To will is present with me." Kaya lang dahil sa aking lumang pagkatao, yung sin that dwells in me, the flesh, yun ang humaharang sa akin. Kaya nung naramdaman ni Paul, hindi natin nabasa pala kanina, sabi niya, "Oh, wretched man that I am." Idinadaing niya yung hindi niya, yung kabiguan niyang masunod ang kautusan ng Diyos. Idinadaing niya. Narinig niyo ba ang sinasabi ko, mga kapatid? Idinadaing niya. Kapag siya'y nabibigo na sumunod sa utos ng Diyos, mabigat para sa kanya. Dahil mahal niyang mga kautusan ng Diyos.
Yan ang tunay na Kristiyano. See? Hindi binabaliwala ang mga kautusan ng Diyos. Sa biyaya ng Diyos, sinisikap niyang sundin. At pag hindi niyo nasusunod, idinaramdam niya. Napipigati siya. Iniiyak niya yan sa Panginoon. Eh, paano sasabihin inabolish yung law at hindi na dapat sundin? Maliw yun. Buksan natin Hebrews chapter 8. Hebrews chapter 8. Hebrews chapter 8 verse 10. Ito po ang palatandaan ng isang taong na-regenerate. Ganito po ang gagawin ng Diyos sa Israel para sila ay ma-regenerate. Ganito po ang gagawin ng Diyos. Ito po ang regeneration. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, said the Lord. I will put my laws into their mind and write them in their hearts, and I will be to them a God, and they shall be to me a people. Kita nyo, isinulat na ng Diyos sa kanilang mga puso ang kautusan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Nilikha niya sa kanilang kalooban ang isang new man na ang kanyang nature is to fulfill the law by an inward power and principle. Kaya paano hindi susunod sa kautusan yan? Isinulat na nga eh. Diba? Kaya yung mga Israelita, kahit anong utos ng Diyos noong panahon, hindi makasunod-sunod eh. Palagi na lang failure. They did not obey His voice. Ngayon, sabi ng Diyos, gagawa ko ng bagong tipan. Susulat ko na. Para walang kawala. Susunod na yan. Sinulat na eh. Kaya imposible na sinulat na yung kautosan sa po. Hindi pa rin sumusunod. Imposible yun. Bakit hindi pa naisulat? Walang amor sa kautusan ng Diyos. Kailangan pa pilitin. Di ba mga kapatid? Na anong sabi ng Panginoon sa John 13:34? Sabi ng Panginoon sa John 13:34, a new commandment I gave unto you. Oh, may bago pa nga kautusan. Bukod pa doon sa 10 commandment, a new commandment, that you love one another as I have loved you. That you also love one another. Kaya paano sasabihin inabolish na yung kautusan? Eh yan nga on, new commandment now. May new commandment na naman. Kaya makikita natin, the law is a rule of life for believers. Ang isang sumasampalataya kay Kristo pero wala namang pagsunod, save kaya yun? Tanungin ko kayo mga kapatid, yung taong sinasabi niyang sumampalataya daw siya kay Kristo, pero wala namang pagsunod sa aral ni Kristo, sa kanyang kautusan, totoo kayang sumampalataya yun? Saving faith talaga yun? O yan ay intellectual faith, historical faith, natural faith, pero hindi saving faith. Kasi yung totoong pananampalatayang nakapagliligtas, sumusunod. Hindi pwedeng hindi. Kaya nga may kanta tayo, trust and obey. For there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Sasabihin ko ito at paulit-ulit kong sasabihin, ang true saving faith ay may pagsunod. Ngayon, may debate nga, may nakausap akong pastor, nagka-diskusyonan kami. Kasi meron silang member, sa tingin niya save. Naniniwala siyang save, pero ayaw sumunod sa baptism. Hindi ko alam kung bakit. Pero naniniwala siya save yun. Sabi ko, paano mo nasabing save? Wala nga pagsunod. Hindi, sa ibang bagay, sumusunod siya. Every Sunday, umaattend, tumutulong sa mga gawain. Yun lang, ayaw niyang magpabaptize pa. Bakit? Ewan ko sa kanya.
di ba yung baptism, utos yun? So giniit ko, Pastor, hindi ako maniwalang save yun. Then sabi niya, ba ibig mong sabihin, Pastor, kailangan magpabaptize para ma-save? Hindi! Parang lalabas niyan, sinasama mo, Pastor, ang baptism sa salvation. Hindi! Ang sinasabi ko, kung totoong may pananampalataya siyang nakapagliligtas, makikita ho yan sa gawa. Para patunayan niya siya'y saved. Kanina, hindi ko na naipaliwanag yung James chapter 2, yung issue doon na justified by the works. Na sabi ni James na ang tao ay hindi lang pinawawalang sala sa pamagitan ng pananampalataya. Basahin nga natin yung mga kapatid, wala kasi on time siguro next next time paliwanag natin to. Dapat kanina to, masyado nang mahaba. Papyaw lang mga kapatid. James chapter 2. Yan. Dito po sa talatang kasi parang seeming contradiction Yan. Dito ho sa verse number 24. Tingnan nyo parang kinontra ni James si Paul. Ye see then that by works a man is justified and not by faith only. Paano yung paliliwanag yan? So paano ngayon yung turong sola fide? Faith only. Sabi rito, not by faith only. Parang contradiction ata. Ang pinaliliwanag ko dito ni James, mga kapatid, ay itong dito po sa talatang 14. Kailangan context palagi. What doth it profit, my brethren, though a man say he hath faith and have not works? Can faith save him? Tapos pagdating dito sa verse number 22, seest thou how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect. Anong purpose ng works? Bakit kinakailangan magpakita ng gawa? To make his faith perfect, meaning to validate the authenticity and genuineness of his faith. How? Through his works. Ibig sabihin, sa pamagitan ng mga gawa, patutunayan ng taong yun na ang kanyang pananampalatay tunay. Dahil kung walang paggawa, faith without works is dead. Yan sabi ko dito, verse 26, for as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead. So hindi yung sinasabi rito ni James, na kinokontra niya si Paul, na kailangan faith plus works para ma-justified. Hindi po. Hindi lalabas niya, magkakontra. Ang sinasabi rito ni James, i-validate mo, patunayan mo through your works na yung faith mo tunay. Asa ng ebidensya? Katulad halimbawa, may isang brother, verse 15, if a brother or sister be naked and destitute of daily food, tapos hindi mo naman tulungan, asa yung faith mo? Hindi ka man lang naawa, humingi ng tulong, hindi mo tulungan, sabihin, huy, naku po, depart in peace, be warm and filled. Notwithstanding, he gave them not those things which are needful to the body. Anong profit? So, ang point dito ni James, ang works ay mapatutunayan ng faith genuine. Kaya nga, by works was faith made complete, made perfect through works. So, balik ako doon. Ang taong sumampalataya kay Kristo na hindi sumusunod, save yun. Kaya maniwala dyan. Maniniwala ako sa turo ng Bible. See? Pero hindi ko sinasabi, kailangan ng baptism sa kaligtasan. Hindi ko sinasabi yun. Wala akong sinasabing ganon. Kasi may utos, utos yung bautismo. Pagkatapos maging disciple nga bautismo nyo sila So magkiklaim siya, disciple na siya, save siya, Christian siya, ba't tayong pabaptize? Anong humahadlang? Anong dahilan? Di ba?
Kung binuksan ka na ng Panginoon, isinulat na ang kautusan sa iyong puso, saan ang dahilan para hindi ka magpabaptize? Kung naliwanagan ka na Isa na ibig sabihin niya, hindi ka pa naliliwanagan. Ang puso mo still untouched by God. Agree kayo? Walang pagsunod Ayaw maniwala sa aral ni Kristo. Ba't may tatakwil aral ni Kristo? Aral niya yan Yung Doctrines of Grace na tinatakwil ng mga Arminian. Kung totoo kang nananampalataya kay Kristo at kiniklaim mong Savior mo siya, Lord mo siya, ba't tayo ka magpasakop sa aral niya? Yan ang malaking palaisipan sa akin Ba't kinukontra nyo? Tinututulan ninyo? Aral yan nung sinasabi ninyong sinasampalatayanan ninyo. Hindi ko mag-gets yung logic Di ba? Sabi, siguro pastor, kulang pa ang kaliwanagan. So, ibig sabihin pala pagka ang Diyos ay gumawa, incomplete, partial lang yung kaliwanagan. Naunahan nyo mga kapatid. Sige. Isa pa. 1 point na lang mga kapatid. Ang sabi ng Romans 5:5, last point. Last point. Romans 5:5. Madali kasi magsabing, Christian ako, nag-believe na ako kay Jesus Christ, saved na ako. Asan ang prueba? Romans 5:5. Sa gawa makikita. Romans 5:5. Tungkol sa pag-ibig ng Diyos. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Kailan aktwal na naranasan, kailan aktwal na nadama ng mga taga-Roma ang pag-ibig ng Diyos? Na yung pag-ibig ng Diyos ay nag-shed abroad in their hearts sa regeneration by the Holy Spirit, kapanganakang muli. Yan. Okay. Ang pag-ibig ng Diyos ay sumilay sa kanilang mga puso. Yan po yung power that works in them. Yan po yung power that works in us. Yan po yung pag-ibig ng Diyos that motivate us to obey God's law and Christ's commandments. Kasi sabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 5 verse 14, for the love of Christ constraineth us. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihikayat, pumipilit sa atin. Ibig sabihin, tumutulak sa atin, kumukontrol sa atin, nagro-rule sa atin, pag-ibig ni Kristo. Ang dahilan kung bakit we keep God's commandments, the commandments of Christ, is because we love Him. Jesus said, if you love me, keep my commandments. Ang taong totoong nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, iibig pabalik sa Diyos. 1 John chapter 4 verse 19, we love Him because He first loved us. Paano natin nagawang ibigin ng Diyos? Because He first loved us. Kaya yung pag-ibig ng Diyos effectual, may bisa, tumatalab. Na yung inibig niya, totoong tumalab ang pag-ibig niya sa Kanya, iibig yun pabalik sa Diyos. Hindi pwedeng hindi. May bisa yung pag-ibig At paano niya patutunayan na mahal niya Diyos? Sumusunod sa mga utos ni Kristo. If you love me, keep my commandments. Kaya hindi totoo sa John 3:16, inibig ng Diyos lahat ng tao. Kasi hindi lahat ng tao umiibig sa Diyos. At hindi lahat ng tao sumusunod sa Diyos. Anong klaseng pag-ibig yan? Walang bisa? Inibig niya tao, patay pa rin yung tao, hindi man lang tinablan ng pag-ibig ng Diyos. Ay, hindi totoong pag-ibig yun. Because God's love, isa sa katangian ng pag-ibig ng Diyos ay effectual. We love Him because He first loved us. Kaya masusunod niya na yung utos na
Yung first and greatest commandment, masusunod niya na yon. Ano yung first and greatest commandment? You shall love the Lord thy God with all your heart, soul, and mind. Dahil yung kautusan, isinulat na mismo sa kanyang puso, inilagay sa isipan, masusunod niya na yon. Yung first and greatest commandment. Iibigin niya ang Diyos ng higit sa ano pa mang mga bagay. At patutunayan niya na mahal niya ang Diyos. Susunod siya sa kanyang mga utos. Why? Because sabi ni David, oh how I love your law. You see, you cannot love God without loving His law. Hypocrisy yun eh. Sa bibig lang yun, oh I love Jesus. Pero walang pagsunod. Kalokohan yun. Ba't tayo mo sumunod? At parang nabibigatan ka pa. Parang naobligahan ka pa, napipilitan na sumunod. See? So nakita natin mga kapatid, Jesus Christ did not abolish the law, but He gave a new meaning to it. Love is now the motivating factor. Love is now the supreme purpose in obeying His laws. Kung kaya mga kapatid, mas lalo tayong obligado. Pero hindi naman naobligahan na sumunod. At kaya naman hindi naobligahan dahil nga sa pag-ibig. Gumagaan yung pagsunod eh. Pag may pag-ibig, tama? Ang binatang in love sa isang dalaga, gumagaan ang kanyang pagsisilbi. Kahit magsibak ng kahoy yan, paigibin yan, lakbayin ang 7 bundok ng tralala, gagawin yan. Dahil sa pag-ibig niya sa dalaga. Ganon din po ang Kristiyanong totoong umiibig sa Panginoon. So, sa pagtatapos natin mga kapatid, wala ho tayong basihan para maniwala na ang mga Kristiyano'y pinalaya mula sa obligasyon na sundin ang mga alituntunin ng mga moral na kautusan ng Diyos. Maliwanag po ang banal na kasulatan. Christ hath redeemed us from the curse of the law, not from the command of the law. Binding pa rin yan. The law still remains. The law still remains. May alam ka bang utos ng Panginoon na hindi mo sinusunod niya? May alam ka ba? At bakit hindi mo sinusunod? Kung talagang mahal mo ang Panginoon, magiging madali sa iyong sumunod. So mga kapatid, tayo ba talagang umiibig sa Panginoon? Tayo ba talaga sumusunod sa Panginoon? At pagka hindi tayo nakakasunod, mabigat ba ang ating damdamin? Ang tawag dito, are we in agony? Agony yun eh. Sa isang totoong Kristiyano, agony. Pag hindi niya nasusunod. Kasi gusto nga niya eh. I delight, sabi ni Paul eh. At pag hindi nakakasunod, sabi ni Paul, oh wretched man that I am, sa abang tawa ko. Agony. Gusto niya sumunod. Sana nga mga kapatid ay itong mensaheng ito ay makapag-revive sa atin. Habang tayo nabubuhay, sundin natin ang mga utos ng Panginoon. Sundin natin yung kanyang way. Talikuran natin yung sarili nating way. Takwil natin yan. Dito tayo sa way ng Diyos. Umayon tayo sa kanyang kalooban. Ganapin natin ang kanyang kalooban. Sundin natin ang kanyang mga kautusan. Pasakop tayo sa mga turo, sa mga aral ng ating Panginoon Kristo. At pagka tayo nabigo, manalangin tayo, Panginoon, ako'y nabigo. Please help me, help me, help me. Mahabag kayo sa akin. Tulungan niyo po ako sa pamagitan ng iyong biyaya. May God bless the message in our hearts, mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Tumayo tayo. Manalangin tayo. Yan dati natin mga puso at isipan para sa Lord's Supper.
bilang pagtupad at pagsunod natin sa utos ng Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa mga salita na amin pong natunghayan. Talagang mapanghamong mensahe at mataimtim. Salamat sa ganitong mga pangaral. Salamat sa ganitong mga mensahe, Panginoon, na nakahahamon sa amin upang suriin at siyasatin ang aming mga puso kung kami nga po ba'y mga totoo sa inyo. O Panginoong Diyos, patawad sa marami naming pagkukulang, patawad sa marami naming mga kasalanan, ikinalulungkot naming lubha. At yan nga po ang aming dalangin, Panginoon. Pagka kami ay hindi sumusunod, medyo nagmamatigas pa kami, huwag niyo pong patahimikin ang aming mga budhi. Huwag niyo pong patahimikin ang aming mga konsensya hanggat hindi ho kami sumusunod sa inyo. Bawiin niyo po ang kapayapaan sa amin. Ibalik lamang po ninyo pag kami po ay susunod. Maawa kayo sa amin, Panginoon. Lagay niyo sa puso namin palaging hangaring sundin kayo sa aming buhay habang kami nabubuhay hanggang sa huling sandali ng aming buhay. Karapat-dapat lamang na sundin namin ang aming Panginoong Hesus. Karapat-dapat lamang na mahalin namin siya dahil sa kadakilang ginawa niya sa amin sa krus. Dahil sa justification, redemption, and righteousness na na-merit niya para sa amin. Lahat ng sakripisyo, lahat ng kahirapan, tiniis ng aming Panginoon Hesus para lang po sa aming kaligtasan dahil mahal niya kami. Kaya hindi ho isang malaking demand na suklian ang ginawa ng aming Panginoon Hesus sa amin. Tulungan niyo kami, Panginoong Diyos. Maawa kayo sa amin. Kaya humingi kami ng kapatawaran sa mga pagkukulang namin at bigyan pa po niyo kami ng pagkakataon pa. Makabawi sa biyaya ho ninyo. Sa biyaya ho ninyo, Panginoon. Gawin niyo po kaming karapat-dapat sa banal na hapunan. Tatanggap kami ng kanyang katawan at dugo sa pamagitan ng tinapay at alak na maglalarawan ng mga ito. Salamat sa kaligtasan na binigay niyo sa amin, O Diyos. Pinupuri namin kayo. Salamat po, ligtas kami. Salamat, wala nang kahatulan pa. Ang mga na kay Kristo Jesus, maraming salamat. Pinatawad niyo kami sa aming mga kasalanan. At yan ay naging posible dahil sa Panginoon Jesus. Pagpalain niyo po ang bawat isa, naway maging blessing ang hapunan, hindi usumpa. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon Jesus, ito po aming dalangin. Amen. Opo na po.